Itinapon nila ako na parang basahan, habang yakap ko ang aking bagong silang na sanggol sa gitna ng malakas na ulan. Silang mga sakim ay nagpapakasarap sa loob ng mainit naming tahanan. Pabigat ka lang, Mireya, ang walang awang binitawang salita ng lalaking nangakong iibigin ako. Ngunit hindi nila alam, ang ulan na ito ang maghuhugas sa aking kahinaan. Handa na ba silang salubungin ang aking muling pagkabuhay? Ang batang iyan ay hindi dugong Villarreal at kailanman ay hindi magiging bahagi ng pamilyang ito. Isa ka lamang linta na sumisipsip sa yaman namin, Mireya. Kaya huwag mong asahan na kikilalanin ko ang bunga ng iyong dumi. Ang boses ni Doña Valeria ay tila talim ng labaha na humiwa sa katahimikan ng kusina. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakatayo si Mireya habang nanginginig ang mga binti. Wala pang 20 oras mula nang ilabas niya sa mundong ito ang maliit na anghel na si Leo, ngunit narito siya, pilit na ibinabangon ang nanghihinang katawan upang magsilbi. Ang kanyang duster ay may bahid pa ng tuyong dugo at ang bawat hakbang ay tila may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang sinapupunan. Hawak niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang usok nito ay humahalo sa kanyang bawat gulat na hininga. Inakala niya na sa pag-aalay ng huling lakas sa pagluluto para sa kanyang biyenan, ay makikita nito ang kanyang malasakit. Ngunit bago pa man niya mailapag ang mangkok, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagbitaw ng kanyang mga daliri sa porselana. Ang mangkok ay bumagsak sa sahig at nagkadurog-durog. Ang puting lugaw ay kumalat sa makintab na baldosa na tila isang pangarap na biglang naging abo. Hindi nakaramdam ng sakit sa pisngi si Mireya dahil ang mas matinding hapdi ay nanunuot sa kanyang puso. Ang katahimikan pagkatapos ng pagbasag ng porselana ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Tumalikod ang donya at marahas na binuksan ang pintuan patungo sa engrandeng sala. Mireya, sumunod ka rito kung ayaw mong kaladkarin kita. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng lason. Sa kabila ng panghihina, pilit na humakbang si Mireya. Bit-bit ang takot na baka magising ang kanyang sanggol na mahimbing na natutulog sa munting basket sa sulok. Pagdating sa sala, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mireya. Doon, sa gitna ng marangyang silid, nakatayo ang kanyang asawang si Marco. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso si Tanya, ang babaeng matagal nang pinaghihinalaan ni Mireya na siyang dahilan ng madalas na pagliban ni Marcos sa gabi. Ang tiyan ni Tanya ay halatang malaki na rin. Suot ang isang mamahaling seda na damit na tila ipinamumukha kay Mireya ang lahat ng bagay na wala siya. I'm sorry, Mireya, pero kailangan nating maging praktikal. Ang boses ni Marco ay malamig. Walang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito sa harap ng altar. Tanya is carrying the air that our business needs. She has the connections, she has the class. My mother is right. Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ang pagkukunwaring ito. You are just a mistake we need to correct. Naramdaman ni Mireya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang puso ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ngunit tanging ang mahinang paggaralgal ng kanyang hininga ang lumalabas. Ang kanyang mga kamay ay kusang napakapit sa kanyang tiyan. Tila hinahanap ang proteksyon na dati niyang ibinibigay sa kanyang anak noong nasa loob pa ito ng kanyang rahim. Marco, paano si Leo? Ang anak mo. Ang anak natin. Halos pabulong na ang tinig ni Mireya. Basag at puno ng pagsusumamo. Tumingin si Marco kay Tanya bago muling ibinalik ang tingin sa asawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay may halong inis na ang kanyang mga mata. Sabi ni Mama, hindi natin sigurado kung sa akin ba talaga ang batang yan. At kahit sa akin pa siya, hindi siya lalaking may dangal sa piling mo. Here, sign these annulment papers and leave. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad pa kita sa mga security. Inihagis ni Doña Valeria ang isang makapal na folder
sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahoganya. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila hatol ng kamatayan para sa dangal ni Mireya. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magpakawala ng malakas na ulan. Ang bawat patak na humahampas sa malalaking bintanang salamin ay tila luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Wala nang natirang luha si Mireya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 3 taon bilang asawang sunod-sunuran ay naglaho na parang bula. Dahan-dahan niyang nilapitan ang basket ni Leo. Binuhat niya ang kanyang anak ng may buong pag-iingat, kahit na ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang mga tahi. Balot na balot ang sanggol sa isang lumang kumot. Ang tanging bagay na pag-aari niya sa bahay na ito. Huwag kayong mag-alala. Lalabas ako sa pamamahay na ito na wala kahit isang kusing mula sa inyo. Pero tandaan niyo ito, Doña Valeria, Marco, ang bawat patak ng ulan ngayong gabi ay magsisilbing saksi sa kawalang hiyaang ginawa niyo sa isang inang wala namang ibang ginawa kundi mahalin kayo. Lumakad si Mireya patungo sa pintuan ng hindi lumingon. Sa kanyang bawat hakbang, naiiwan ang maliliit na patak ng dugo sa sahig, isang tahimik na marka ng kanyang huling sakripisyo. Pagbukas ng malaking pintuan, sinalubong siya ng marahas na hangin at ang lamig ng ulan na tila gustong lamunin ang kanyang maliit na katawan. Ang tunog ng pagpihit ng kandado at ang marahas na pagtikom ng mabigat na pinto sa kanyang likuran ay hudyat ng katapusan ng kanyang buhay bilang isang Villarreal. Nakatayo siya sa ilalim ng madilim na langit, yakap-yakap ang kanyang anak sa gitna ng dilubyo. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang kanyang diwa ay tila unti-unting lumulutang sa gitna ng matinding pagod at sakit, sa gitna ng kalsada, habang ang tubig ulan ay umaagos sa kanyang mukha. Isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang naninigas na isipan. Paano ko pananatilihing buhay ang aking anak kung maging ang sarili kong hininga ay tila unti-unti nang binabawi ng tadhana? Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga butas-butas na bubong na gawa sa kalawangin na yero ay tumatama sa namumutlang mukha ni Mireya. Nagising siya sa gitna ng amoy ng basang lupa at usok mula sa sinusunog na basura sa labas. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila binibiyak sa sakit, mula sa kanyang sinapupunan hanggang sa kanyang mga binti na tila naninigas sa lamig. Nang subukan niyang igalaw ang kanyang kamay, naramdaman niya ang magaspang na tela ng isang luma at kupas na kumot na nakabalot sa kanya. Huwag ka munang magmadaling bumangon, anak. Masyado pang mahina ang iyong katawan para sa iyong pinagdaanan kagabi. Ang boses na yon ay hindi nagmumula sa lamig ng pader ng mga Villarreal. Ito ay boses ni Aling Rosa, isang matandang babaeng ang mukha ay inukit na ng maraming taon ng paghihirap. Ngunit ang mga mata ay nagniningning sa busilak na kabutihan. Nakaupo ang matanda sa isang maliit na bangko. Dahan-dahang hinihipan ang isang mangkok ng mainit na lugaw na ang usok ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Sa tabi niya, sa loob ng isang kahon ng karton na pinalapnan ng mga malalambot na retaso, ay mahimbing na natutulog si Leo. Ang munting dibdib ng sanggol ay dahan-dahang tumataas at bumababa, isang patunay na kahit sa gitna ng karalitaan, ang buhay ay patuloy na lumalaban. Inalalaya ni Aling Rosa si Mireya na sumandal sa pader na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Ang bawat paggalaw ni Mireya ay may kasamang mahinang pagdaing. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa hapdi ng kanyang mga tahi. Inabot sa kanya ang mangkok. Ang lugaw ay walang sahog na karne, tanging asin at luya lamang, ngunit para kay Mireya, ito ang pinakamasarap na pagkaing dumampi sa kanyang labi. Higit pa ito sa anumang piging sa mansyon dahil ang bawat subo ay puno ng tunay na pagkalinga. Hindi katulad ng mga pagkaing inihahain sa kanya noon na lagi namang may kasamang mapapait na salita mula kay Doña Valeria. Salamat po, Aling Rosa. Hindi ko po alam kung nasaan na kami ngayon ng anak ko.
Kung hindi niyo kami tinulungan sa gitna ng baha, sambit ni Mireya habang ang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Ngunit agad niyang pinunasan ang mga ito gamit ang kanyang nanginginig na daliri habang ang mag-ina ay nagsisimulang bumuo ng bagong buhay sa masikip na eskinita ng Tondo. Sa kabilang dako ng lungsod, ang mansyon ng mga Villarreal ay nababalot ng katuwaan. Ang tunog ng mga kristal na baso na nagtatamaan sa isang pagtatagay ay maririnig sa buong bulwagan. Ipinagdiriwang nila ang opisyal na pagpasok ni Tanya sa tahanan. Ang bawat tawa ni Doña Valeria at ang mapaglarong ng ngiti ni Tanya ay tila mga aninong nagdiriwang sa pagpapaalis sa isang inang itinuring nilang basura. Para sa kanila, ang pagkawala ni Mireya ay parang pagwawalis lamang ng dumi sa kanilang makintab na sahig. Lumipas ang ilang linggo. Ang kutis ni Mireya na dati ay tila porselana ay unti-unting nangitim sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Araw-araw, bit-bit ang kanyang anak na nakasabit sa kanyang dibdib gamit ang isang malapad na tela. Nilalakad ni Mireya ang mga kalsada upang magbenta ng mga kakanin at basahan. Ang bawat hakbang niya sa mainit na aspalto ay nagpapaalala sa kanya na wala na siyang ibang masasandalan kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang mga paa ay namamanas. Ang kanyang likod ay tila mababali na sa bigat ni Leo. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mukha ng kanyang anak, ang pagod ay napapalitan ng isang kakaibang lakas. Isang gabi, pag-uwi niya sa maliit na barong-barong ni Aling Rosa, napansin ni Mireya na hindi mapakali si Leo. Ang bata ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Isang tunog na puno ng hirap at hindi mapaliwanag na sakit. Nang idampi ni Mireya ang kanyang palad sa noo ng anak, tila napaso ang kanyang balat. Ang init na nanggagaling sa katawan ng sanggol ay tila nagbabagang uling na sumusunog sa pag-asa ni Mireya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakalkal ang bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Inilabas niya ang mga barya at ilang lukot na papel na pera. 1, 2, 5. Umabot lamang sa 20 piso ang lahat ng kanyang naipon para sa araw na yon, pagkatapos ibawas ang pambili ng gatas at pagkain. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila mabilis na tambol na nanginginig sa loob ng kanyang dibdib dahil sa takot. Aling Rosa, tulungan niyo po ako. Ang init-init ni Leo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pagsusumamo ni Mireya, ang kanyang boses ay tila isang hiling na nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na balon. Tiningnan ni Aling Rosa ang barya sa palad ni Mireya at pagkatapos ay ang naghihingalong sanggol. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging mabigat, tila isang kumot na bumabalot sa kanila, habang sa labas ay nagsisimulang pumatak ang ulan na nagpapaalala sa malupit na gabing pinalayas siya. Paano ko ililigtas ang aking anak sa halagang 20 piso kung ang bawat segundo ng paghinga niya ay tila binabayaran ng isang buhay na wala akong kakayahang ibigay? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa mukha ni Mireya ay tila mga maliliit na karayom na naggagaling sa langit, ngunit hindi niya nararamdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagbabagang init ng katawan ni Leo na nakayakap sa kanyang dibdib. Tumatakbo siya sa gitna ng madilim na kalsada. Ang kanyang mga paang walang sapin ay humahampas sa baha at putik, habang ang kanyang hininga ay nagiging maiikli at gumaralgal na pagsamo. Ang bawat hakbang ay isang laban sa pagod. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng kawalan ng pag-asa. Panginoon, huwag ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang buhay ni Leo. Ang kanyang pagsusumamo ay nalunod sa ingay ng malakas na buhos ng ulan sa mga bubong na yero. Sa gitna ng kadiliman, 2 malakas na sinag ng ilaw ang biglang tumama sa kanyang paningin. Dahilan upang siya ay mapapikit at mapatigil sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay dahan-dahang humina hanggang sa tumigil ito ilang sentimetro lamang
mula sa kanyang nanginginig na katawan. Ang pintuan ng marangyang sasakyan ay bumukas at isang anino ng lalaki ang lumabas. Bit-bit ang isang malaking itim na payong na tila isang kalasaglaban sa bagsik ng kalikasan. Si Attorney Rafael Dominguez ay isang lalaking ang bawat galaw ay puno ng awtoridad at dignidad. Ngunit sa sandaling makita niya ang basang-basang babae, nayakap ang isang sanggol. Ang kanyang malamig na anyo ay napalitan ng matinding pag-aalala. Hindi siya nag-atubili. Sa ilalim ng malakas na ulan, hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na ibinalot ito sa mag-ina bago sila inalalayan pasakay sa loob ng sasakyan. Ang bango ng loob ng sasakyan na amoy bagong balat at mamahaling pabango ay tila isang panaginip para kay Mireya. Dinala sila ni Rafael sa pinakamalaking pribadong ospital sa lungsod. Doon, sa gitna ng mga mapuputing pader at amoy ng gamot, mabilis na kinuha ng mga nurse si Leo. Napaupo si Mireya sa isang malamig na upuan sa pasilyo. Ang kanyang basang damit ay nag-iiwan ng bakas ng tubig sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot, na baka ito na ang huling sandali na mayayakap niya ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Rafael, bitbit ang isang tasa ng mainit na tsaa at isang maliit na kahon na gawa sa madilim na kahoy. Umupo siya sa tabi ni Mireya. Sapat ang layo upang hindi ito mabahala, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman ang kanyang presensya. Senyorita Mireya, kailangan ninyong maging matatag. Ligtas na ang bata, bumababa na ang kanyang lagnat dahil sa mga gamot na ibinigay ng mga doktor. Ang boses ni Rafael ay tila isang banayad na haplos sa sugatang diwa ni Mireya. Tiningnan ni Mireya ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Bakit niyo po kami tinutulungan? Sino po ba kayo? Hindi sumagot si Rafael. Sa halip ay dahan-dahan niyang binuksan ang kahoy na kahon. Sa loob nito ay nakahimlay ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Ang disenyo ay luma, ngunit puno ng karangyaan. Nang makita ito ni Mireya, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ang kwintas na laging suot ng kanyang ina sa tanging litratong natira sa kanya. Ito ay pagmamay-ari ng iyong ina. Ang paliwanag ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa dalaga. Ako ang personal na abogado ni Don Esteban Salazar. Sa loob ng maraming taon, lihim kayong binabantayan ng iyong ama. Bago siya pumanaw noong nakaraang linggo, iniwan niya sa akin ang misyon na hanapin ka at ibigay ang lahat ng nararapat sa iyo. Mireya, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Salazar Empire. 10 bilyong dolyar ang halaga ng lahat ng ari-ariang nakapangalan na sa iyo at sa iyong anak. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay naging mabigat. Sa halip na matuwa, naramdaman ni Mireya ang isang matinding lula at takot. Naalala niya ang mga Villarreal, kung paano siya minaliit at itinapon dahil sa yaman. Para sa kanya, ang pera ay tila isang sumpa na sumisira sa pagkatao. Ayoko ng yaman na yan, Rafael. Ang yaman ang dahilan kung bakit ako pinalayas, kung bakit ako minaliit. Gusto ko lang ng tahimik na buhay para sa anak ko. Pakikuha na ang lahat ng yan, huwag niyo na kaming gambalain. Tumayo si Mireya. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon sa kabila ng pamumutla. Ngunit bago pa man siya makahakbang, dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay hindi mahigpit, ngunit puno ng katatagan na tila nagsasabing hindi niya hahayaang muling mahulog si Mireya sa balon ng hirap. Senyorita, ang yaman ay hindi sumpa kung ito ay gagamitin mo upang protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Isipin mo si Leo. Isipin mo ang kinabukasan niya. Hindi sapat ang pag-ibig lamang upang maligtas siya sa mundong ito. Hahayaan mo ba na habang buhay kayong magtago sa dilim? Napatitig si Mireya kay Rafael at sa unang pagkakataon, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito.
May kung anong init ang dumaloy sa kanyang puso. Isang pakiramdam na tila may isang taong handang tumayo sa tabi niya laban sa buong mundo. Nang lumabas si Mireya sa silid ni Leo matapos matiyak na mahimbing na itong natutulog, hindi niya inaasahang makikita si Marco at Tanya sa dulo ng pasilyo. Si Tanya ay nakasandal kay Marco, tila naglalambing habang naglalakad patungo sa silid ng mga doktor. Nang mapansin nila si Mireya, ang mukha ni Marco ay napalitan ng gulat, habang si Tanya ay agad na nagpakawala ng isang mapang-uyam na ngiti. "Look who's here! Mireya, namamalimos ka ba dito sa ospital? O baka naman naghahanap ka ng basurang pwedeng ibenta?" Ang boses ni Tanya ay puno ng kamandag na tila hindi nagbabago. Tumingin si Marco kay Mireya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiris sa basang damit at hitsura ng dating asawa. "Sabi ko na nga ba, babalik ka rin para humingi ng tulong. Pero sorry, wala kaming ibibigay sa'yo." "Huwag kang gumawa ng eksena rito. Nakakahiya sa status namin." Huminga ng malalim si Mireya. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdaming namumuo sa kanyang dibdib. Isang apoy na matagal na niyang pilit na pinapatay. Tiningnan niya si Marco, ang lalaking minahal niya, ngunit siyang unang sumaksak sa kanyang puso. Naramdaman ni Mireya ang malamig na presensya ni Rafael na tumayo sa kanyang likuran, tila isang matayog na pader na handang sumangga sa anumang sakit. Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay hindi na tungkol sa kung paano sila mabubuhay bukas, kundi kung hanggang kailan niya hahayaan ang kanyang sarili na maging biktima ng kanilang kalupitan bago niya tanggapin ang korona na matagal nang naghihintay sa kanya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tanya ay tila isang nakakalasong usok na bumabalot sa malamig na pasilyo ng ospital. Kinuha niya mula sa kanyang mamahaling bag ang isang lukot na 500 piso at, sa gitna ng maraming tao, ay walang pakundangan itong inihagis sa paanan ni Mireya. Ang tunog ng papel na humahampas sa sahig ay hindi maririnig, ngunit para kay Mireya, ito ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw ng pang-aalipusta. "Ayan Mireya, bili mo ng diaper at gatas ang anak mong malas. Baka kasi pati gatas ay hindi mo na maibigay dahil sa sobrang kahirapan." Nakakaawa naman ang bata, lumalaking parang pulubi, gaya ng kanyang ina. Ang tawa ni Tanya ay puno ng pagmamayabang habang nakakapit ng mahigpit sa braso ni Marco. Napatingin si Mireya sa pera na nasa sahig. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa sobrang bigat ng kahihiyan. Tumingin siya kay Marco, umaasang makakakita kahit kaunting habag o pagtatanggol mula sa lalaking naging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit tanging ang malamig at walang pakialam na tingin nito ang kanyang nasumpungan. Iniwas ni Marco ang kanyang mga mata, tila isang estranghero na walang anumang pinagsamahan sa babaeng nasa harap niya. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay umalingaw-ngaw sa paligid. Si Doña Valeria ay naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng puot at pagkamuhi. Nang makita niya si Mireya, ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya ng pandidiri. "Hanggang dito ba naman sa ospital ay dala-dala mo pa rin ang iyong kamalasan, Mireya? Sabi ko na nga ba, hindi ka titigil hanggat hindi mo nadudumihan ang aming pangalan." At ang batang iyan, mas mabuti pa sanang hindi na siya nakaligtas, dahil ang mabuhay sa mundong ito bilang isang basurang walang pinagmulan ay mas masahol pa sa kamatayan. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga patak ng asidong sumusunog sa puso ni Mireya. Tila tumigil ang mundo ni Mireya. Ang lahat ng sakit na kanyang tiniis, ang sampal, ang pagpapaalis sa kanya sa gitna ng baha, ang gutom at ang pagod, ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakakapasong galit. Hindi dahil sa kanyang sarili,
kundi dahil sa kanyang anak. Ang marinig na mithiin ng kamatayan ng isang inosenteng sanggol mula sa bibig ng isang taong dapat ay nag-aaruga rito ay ang huling mitya na pumutok sa kanyang pagtitimpi. Dahan-dahan siyang tumingin kay Doña Valeria. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagsusumamo, ay biglang naging kasing talim ng kidlat. Walang imik na tinalikuran ni Mireya ang pamilya Villarreal. Hindi niya pinansin ang perang nasa sahig at hindi rin siya nagbitaw ng anumang salita ng paghihiganti. Sa halip, dire-diretso siyang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo kung saan naghihintay si Attorney Rafael Dominguez. Sa bawat hakbang ni Mireya, nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan niya at ng mga Villarreal ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang lumang buhay. Nang makarating siya sa harap ni Rafael, ang kanyang paghinga ay malalim at matatag. Ang abogado ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at tila naghihintay lamang sa isang hudyat. Attorney Rafael, nasaan ang kontrata? Ang boses ni Mireya ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng awtoridad na tila hindi nagmumula sa babaeng nagtitinda ng basahan sa kalsada. Nandito po, Senyorita Mireya. Nakahanda ang lahat para sa inyong pagtanggap, sa inyong nararapat na luklukan, ang sagot ni Rafael habang iniaabot ang isang gintong panulat. Kinuha ni Mireya ang panulat. Bago niya idampi ang dulo nito sa papel, muli siyang lumingon sa pasilyo kung saan nakatayo ang mga Villarreal na abala sa kanilang sariling kayabangan. Sa sandaling iyon, alam ni Mireya na ang kanyang pirma ay hindi lamang tungkol sa yaman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa proteksyon para kay Leo at sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Nang dumampi ang tinta sa puting papel, tila isang malakas na hangin ang humampas sa buong paligid na naghuhugas sa lahat ng kanyang dumi at pait. Ang nakaraang si Mireya na sunod-sunuran at mahina ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng pagtatapos ng huling letra ng kanyang pangalan. Rafael, mula sa araw na ito, nais kong malaman nila na ang babaeng itinapon nila sa putikan ay ang siya ring lulunod sa kanila sa sarili nilang kasakiman. Ngunit bago ang lahat, kailangan nating tiyakin na walang sino man ang makakaalam kung sino ang nasa likod ng kanilang unti-unting pagbagsak. Tumingin si Mireya sa labas ng bintana ng ospital. Ang ulan ay tumila na at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang gumuhit sa abot tanaw. Ngunit sa likod ng magandang tanawin, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang sugatan upang tiyakin na ang mga taong nanakit sa kanya ay makakaranas ng dilim na higit pa sa kanyang pinagdaanan? Ang sikat ng araw na bumubuhos sa malalaking bintana ng opisina ay tila mga hibla ng ginto na yumayakap sa balat ni Mireya. Malayo ito sa malamlam at butas-butas na liwanag na nakasanayan niya sa barong-barong ni Aling Rosa. Suot ang isang disenyong damit na gawa sa seda na kulay asul. Tila isang ibang tao ang nakaharap sa salamin. Ang bawat tahi ng tela sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanya na ang kanyang katawan ay hindi na lamang sisidlan ng sakit, kundi isang simbolo ng kapangyarihan na matagal nang inilaan para sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Attorney Rafael Dominguez, bitbit ang ilang mahahalagang dokumento. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay may kasamang dignidad. Tumigil siya sa harap ni Mireya at bahagyang yumukod, isang kilos na puno ng wagas na paggalang na kailanman ay hindi naranasan ni Mireya sa loob ng 3 taon sa piling ng mga Villarreal. Ang lahat ng ito ay para sa inyo, Senyorita Mireya. Kayo na ang nagmamay-ari ng bawat gusali, bawat sentimo, at bawat pangarap na itinanim ni Don Esteban para sa inyong kinabukasan. Handa na po ang sasakyan upang dalhin kayo sa unang destinasyon na inyong hiniling.
Naramdaman ni Mireya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabila ng marangyang kasuotan, naroon pa rin ang takot na baka ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang na maglalaho sa isang kisap mata. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng paninigurado sa tinig ni Rafael, dahan-dahan siyang tumango. Bumalik si Mireya sa eskinita kung saan siya unang tinanggap ng putikan at gutom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Pagbaba niya sa sasakyan, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng tuyong isda at basura, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Pinuntahan niya si Aling Rosa na abala sa pag-aayos ng kanyang mga panindang basahan. Aling Rosa, ang tawag ni Mireya, ang kanyang boses ay tila isang malambing na himig sa gitna ng ingay ng palengke. Nang lumingon ang matanda, halos malaglag ang hawak nitong tumpok ng mga basahan. Hindi niya agad nakilala ang magandang babaeng nasa harap niya, hanggang sa makita niya ang pamilyar na ningning sa mga mata ni Mireya. Agad na nagyakap ang dalawa. Ang bango ng mamahaling pabango ni Mireya ay humalo sa amoy ng pawis at kalsada ni Aling Rosa. Inabot ni Mireya ang isang susi at isang dokumento sa matanda. Aling Rosa, hindi ko po makakalimutan ang lugaw na nagligtas sa amin ni Leo. Ito pong bahay na ito ay sa inyo na malapit sa simbahan at may maayos na bubong. Wala na po kayong kailangang bayaran habang buhay. Ang mga luha ni Aling Rosa ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang kulubot na pisngi. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay puno ng hindi mapaliwanag na katuwaan. Ito ang tunay na diwa ng bayanihan, ang pag-angat sa kapwa mula sa hukay ng hirap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mireya ang unang bahagi ng kanyang paghilom. Ang pagtulong sa iba ang naging pinakamabisang gamot sa kanyang sariling mga sugat. Habang ang liwanag ay unti-unting lumalaganap sa buhay ni Mireya, ang kadiliman naman ay nagsisimulang bumalot sa mansyon ng mga Villarreal. Sa loob ng opisina ni Marco, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Nakatayo siya sa harap ng kanyang ina. Hawak ang ilang ulat na nagpapakita ng mabilis na paglubog ng kanilang kumpanya. Ang mga ari-arian nila ay tila mga buhangin na unti-unting tinatangay ng agos ng utang. Mama, kailangan natin ng karagdagang pondo. Hindi sapat ang natira sa atin para bayaran ang mga supplier. Si Tanya, marami siyang binili na hindi naman kailangan para sa opisina. At ngayon ay hinahabol na tayo ng mga bangko. Ang boses ni Marco ay puno ng desperasyon at panghihina. Huminga ng malalim si Doña Valeria, ngunit nanatili ang kanyang mapagmataas na anyo. Huwag kang mag-alala, Marco. May utang na loob sa akin ang manager ng Salazar Bank. Marami akong naitulong sa kanila noon. Isang tawag ko lang, maaprubahan ang ating loan. Ang mga Villarreal ay hindi kailanman lulubog dahil lamang sa ilang pirasong papel. Ngunit hindi alam ni Doña Valeria na ang bawat galaw niya ay pinagmamasdan na. Sa kabilang dako, sa tuktok ng Salazar Tower, nakaupo si Mireya sa kanyang malaking silya. Nakapatong sa kanyang mesa ang mga dokumento ng loan application ng pamilya Villarreal. Kinuha niya ang isang pulang panulat. Ang tinta nito ay tila kulay ng dugong dumanak sa kanyang puso noong gabing pinalayas siya. Dahan-dahang dinala ni Mireya ang dulo ng panulat sa ibabaw ng pangalan ni Marco. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Tila ang bawat pintig ng kanyang puso ay sumasabay sa ritual ng kanyang pagbangon. Tumingin siya kay Rafael na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay nagbibigay ng lakas na hindi kailanman ibinigay ni Marco. Rafael, ang sabi ng aking ama, ang hustisya ay hindi laging dumarating ng mabilis, ngunit dumarating ito ng eksakto sa oras na kailangan ito ng isang tao. Handa na ba silang malaman kung kanino sila tunay na nabaon sa utang? Ipinatong ni Mireya ang kanyang palad sa ibabaw ng mga papel. Sa labas, ang araw ay nagsimulang lumubog na nagbibigay ng mahabang anino sa buong lungsod. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng opisina, isang katanungan ang tila na natiling nakabitin sa hangin. Ano ang mararamdaman
ng isang taong naging mapang-api kapag nalaman niyang ang tanging kamay na maaring magligtas sa kanya ay ang kamay na kanya ring dinuraan. Ang anino ng hustisya ay dahan-dahang gumagapang sa mga pasilyo ng kapangyarihan, tila isang malamig na simoy ng hangin na nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Sa loob ng malawak na opisina ni Mireya sa Salazar Tower, ang bawat kagamitan ay sumasalamin sa kanyang bagong katayuan. Ngunit sa likod ng marangyang lamesa, nananatili ang puso ng isang inang hinding-hindi makakalimot sa hapdi ng nakaraan. Huwag mong tanggihan ang kanilang hiling, Rafael. Ibigay mo sa kanila ang perang inaakala nilang magliligtas sa kanila. Ngunit tiyakin mo na ang bawat sentimo ay may kapalit na higit pa sa kanilang kayamanan. Ang boses ni Mireya ay kalmado, ngunit may talim na tila kayang humiwa sa pinakamatigas na bakal. Tumango si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mireya nang may halong paghanga at katapatan. Inayos niya ang ilang mga dokumento sa mesa at sa isang pagkakataon, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa likod ng kamay ni Mireya habang inaabot ang panulat. Ang maliit na pagdampi na yon ay nagdulot ng isang kakaibang init na dumaloy sa sistema ni Mireya. Isang pakiramdam na tila binabalot siya ng isang proteksyon na matagal na niyang hinahanap. As you wish, senyorita. Gagawin nating kondisyon ang pagsasanla ng kanilang mansyon at lahat ng kanilang personal na shares sa kumpanya. At dahil sa laki ng panganib ng kanilang negosyo, itatali natin sila sa isang interes na hinding-hindi nila mababayaran kung magkamali sila ng kahit isang hakbang. Ang boses ni Rafael ay malalim at nakakaaliw. Tila isang musika na nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng nagbabadyang gulo. Habang nangyayari ito, sa mansyon ng mga Villarreal, ang hangin ay puno ng huwad na tagumpay. Nakaupo si Doña Valeria sa kanyang paboritong silya, hawak ang panulat na tila ba ito ay isang setro ng reyna. Sa kanyang tabi, si Marco ay hindi mapakali. Tila may kung anong kaba na hindi niya maipaliwanag. Nang dumating ang mga tauhan ni Rafael, bitbit ang kontrata, hindi na nag-atubili ang matanda. Sa kanyang isipan, ang Salazar Bank ay isa lamang kagamitan upang mapanatili ang kanyang marangyang buhay. Sign it, Marco. Huwag kang duwag. Ang yaman ay para sa mga matatapang, ang wika ni Doña Valeria bago niya idiniin ang panulat sa papel. Ang tunog ng paggasgas ng tinta sa dokumento ay tila isang hatol na hindi na mababawi pa. Hindi nila binasa ang mga maliliit na letra sa huling bahagi ng kontrata, ang mga letrang unti-unting kikitil sa kanilang pangalan. Sa isang sulok ng mansyon, abala naman si Tanya sa kanyang sariling pakay. Habang si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang ina, laging nakabukas ang laptop ni Tanya. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Inililipat ang bahagi ng pondong kakarating pa lamang mula sa pautang patungo sa isang sikretong account sa ibang bansa. Para kay Tanya, ang pamilya Villarreal ay isang lumulubog na barko at balak niyang tumalon-dala ang lahat ng kayamanang kaya niyang nakawin. Ngunit ang bawat lihim ay may paraan upang lumabas sa liwanag. Kinagabihan, habang si Marco ay mag-isang umiinom sa balkonahe, ang liwanag mula sa kanyang cellphone ay tumama sa kanyang mukha. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang larawan. Si Tanya, na masayang kayakap ang isang lalaking hindi niya kilala sa loob ng isang madilim na silid ng hotel. Ang baso ng alak sa kamay ni Marco ay dahan-dahang humigpit ang pagkakahawak hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang nakakabinging takot. Sino ang nagpadala nito? At bakit tila ang bawat bahagi ng kanyang buhay ay unti-unti nang nagigiba nang hindi niya namamalayan? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa isipan ni Marco habang nakatingin siya
sa larawan ng pagtataksil ng babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa. Posible bang ang bawat sakit na ibinigay niya kay Mireya ay nagsisimula na ngayong bumalik sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inasahan? Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana na unti-unting lumalapit kay Marco. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang cellphone na nagpapakita ng larawang hindi niya kailanman inakalang makikita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa matinding pagngangalit na humahalo sa isang malalim na pagsisisi. Tumingin siya sa kanyang tabi, kung saan mahimbing na natutulog si Tanya, ang babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa. Ang mukha ni Tanya sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang inosenteng anghel, ngunit para kay Marco, ito ay isa ng maskarang nagtatago ng isang maruming katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Ang katahimikan ng gabi sa labas ay kabaligtaran ng bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bigat ng bawat hininga. Naalala niya si Mireya, ang kanyang maamong mukha, ang kanyang wagas na pagmamahal, at ang paraan kung paano nito tiniis ang lahat ng kanyang pagkukulang. Isang katanungan ang pilit na humihiwa sa kanyang isipan. Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng sakit na idinuot ko sa kanya? Ang bawat patak ng pawis na namumuo sa noo ni Marco ay tila mga saksi sa kanyang unti-unting pagkawasak. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at maayos na tahanan, nakaupo si Mireya sa tabi ng duyan ni Leo. Ang silid ay amoy gatas at sariwang bulaklak, isang kapaligirang puno ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Hawak niya ang isang maliit na libro, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa bawat mahinang paghinga ng kanyang anak. Sa labas ng silid, nakasandal si Rafael sa hamba ng pinto, pinagmamasdan ng mag-ina ng may ngiting puno ng paghanga at isang lihim na pangako ng proteksyon. Masyado ng gabi, senyorita. Kailangan mo na ring magpahinga. Ang boses ni Rafael ay tila isang malambot na musika na nagbigay ng init sa puso ni Mireya. Dahan-dahang lumapit ang abogado at inilapag ang isang baso ng mainit na gatas sa maliit na lamesa sa tabi ng duyan. Ang pag-aalaga ni Rafael ay hindi mapilit. Hindi rin ito nagnanakaw ng pansin, ngunit naroroon ito sa bawat maliit na detalye, sa paraan ng pag-aayos niya ng mga unan o sa pagtiyak na sapat ang liwanag para sa pagbabasa ni Mireya. Salamat, Rafael. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na narito na kami sa ganitong kalagayan. Parang kailan lang, ang tanging alam ko ay ang dilim ng ulan at ang bigat ng 20 piso sa aking bulsa. Ang mahinang sagot ni Mireya habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Leo. Tumingin siya kay Rafael at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kuryente ng pag-asa na hindi lamang tungkol sa yaman, kundi tungkol sa posibilidad ng muling pagtibok ng isang pusong inakala niyang patay na. Huwag kang lumingon sa nakaraan ng may takot, Mireya. Ang bawat sugat na tinamo mo ay nagpatatag sa iyo para sa trono na kinaupuan mo ngayon. At nandito ako, hindi lamang bilang iyong abogado, kundi bilang isang taong hinding-hindi hahayaang muling madumihan ang iyong dangal. Ang wika ni Rafael, ang kanyang mga mata, ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Mireya nang may katapatang tila kayang tumunaw sa anumang pader ng pagdududa. Ang maikling sandali ng kanilang pagtititigan ay puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bigkasin, isang pag-uunawaan na higit pa sa obligasyon. Kinabukasan, sa opisina ng kumpanya ng mga Villarreal, ang tensyon ay tila isang kable na anumang sandali ay mapuputol na. Dumating si Tanya na may dalang mga mamahaling paper bags. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa lubi. Hindi alintana ang mga empleyadong nagbubulungan tungkol sa hindi na ibibigay na mga bonus. Pumasok siya sa opisina ni Marco na may malapad na ngiti,
Ngunit agad itong naglaho nang makita niya ang mukha ng lalaki. Marco, bakit ganyan ang hitsura mo? Para kang nakakita ng multo. Anyway, I bought these shoes. Kailangan ko ito para sa party ng mga investors bukas. Ang masayang sabi ni Tanya habang inilalapag ang mga binili sa ibabaw ng mesa ni Marco. Dahan-dahang iniharap ni Marco ang kanyang cellphone kay Tanya. Ang larawan ng pagtataksil ay malinaw na nakabalandra. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tila bawat hininga sa loob ng silid ay naging nakakasakal. Namutla si Tanya, ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa screen patungo kay Marco. Marco, let me explain. Hindi iyan ang iniisip mo. It's just a misunderstanding ang nauutal na depensa ni Tanya habang pilit na humahawak sa kamay ni Marco. Ngunit marahas na binawi ni Marco ang kanyang kamay. Nararamdaman niya ang matinding pandidiri sa bawat haplos ni Tanya. Sa bawat segundo, lalong nagiging malinaw sa kanya ang laki ng kanyang pagkakamali. Itinapon niya ang lahat para sa isang babaeng hindi marunong magpahalaga. At ngayon, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay unti-unti nang nilalamon ng utang at kahihiyan. Habang nangyayari ang komosyon sa opisina, si Doña Valeria naman ay abala sa pakikipag-usap sa bangko. Ngunit sa bawat tawag niya, tanging ang malamig na boses ng operator ang kanyang naririnig, o di kaya ay ang magalang ngunit matigas na pagtanggi ng mga opisyal. Ang pangalang Villarreal, na dati ay tila isang gintong susi sa lahat ng pintuan, ay naging isang babala na iniiwasan ng lahat. Sa loob ng Salazar Tower, pinagmamasdan ni Mireya ang lungsod mula sa kanyang mataas na bintana. Hawak niya ang isang ulat na nagpapakita ng kabuuang halaga ng mga assets na nakuha na niya mula sa mga Villarreal. Ang kanyang plano ay malapit ng mabuo. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang lihim na sakit ang kumikirot sa kanyang puso sa tuwing maaalala niya ang mukha ni Marco noong huli silang magkita. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa sarili niyang kaligayahan. Kung bukas ay mawala ang lahat ng yamang ito, ang gintubang ito ang tunay na magbibigay sa akin ng kapayapaan o ang pagkakataon na muling magbukas ng puso sa isang taong handang magmahal sa akin ng walang anumang kapalit. Ang bawat hininga ni Marco ay tila may kasamang bigat ng semento na dahan-dahang pumupuno sa kanyang dibdib. Sa gitna ng karangyaan ng kanilang sala, pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa loob ng isang gintong hawla na siya rin ang may sala kung bakit ito nabuo. Ang mga dokumentong hawak niya, mga ulat ng bilyon-bilyong utang at ang mga larawan ng pagtataksil ni Tanya ay tila mga buhay na saksi na humuhusga sa kanyang bawat pagkakamali. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay yumayakap kay Mireya nang may pangako ng katapatan, ngunit ngayon ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Ano na ang nangyari sa atin, Tanya? Bakit kailangang humantong sa ganito? Ang boses ni Marco ay halos pabulong, basag at puno ng pait. Huwag mo akong sisihin, Marco. Ginawa ko lang ang kailangan para mabuhay. Akala mo ba, sapat na ang apelyido nyo? Gutom na ang kumpanya nyo? At hindi ko hahayaang sumama ako sa paglubog nyo. Ang asik ni Tanya habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga alahas sa loob ng isang itim na bag. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapaglarong lambing ay naging kasing talim na ng isang hayop na nasusukol sa sulok. Habang nagaganap ang kaguluhan sa mansyon ng mga Villarreal, ang gabi naman sa labas ng Salazar Tower ay payapa at puno ng mabining simoy ng hangin. Nakatayo si Mireya sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Isang malambot na tela ang dahan-dahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng mga kamay na iyon. Ang init na nanggagaling sa presensya ni Rafael ay sapat na upang pakalmahin ang anumang bagyong natitira sa kanyang puso. Masyadong malamig ang hangin dito sa labas, Mireya.
Baka magkasakit ka. Ang banayad na paalaala ni Rafael. Nanatili siya sa tabi ng dalaga. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkakalapit, ngunit may sapat na distansya bilang tanda ng kanyang wagas na paggalang. Minsan, Rafael, naiisip ko kung tama ba itong ginagawa ko. Ang makitang iunti-unti silang nawawalan ng lahat. Bakit hindi ako makaramdam ng ganap na katuwaan? Ang boses ni Mireya ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng balkonahe. Tumingin si Rafael sa malayo. Ang kanyang profile sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang obra maestra ng katatagan. Ang nararamdaman mo ay patunay lamang na hindi ka katulad nila. Ang hustisya ay hindi laging masarap sa simula dahil kailangan nitong dumaan sa apoy ng katotohanan. Ngunit tandaan mo, hindi ikaw ang sumira sa kanila. Ang sarili nilang mga desisyon ang nagdala sa kanila sa kinalalagyan nila ngayon. Pinoprotektahan mo lang ang kinabukasan ni Leo at wala iyong anumang mali. Dahan-dahang humarap si Mireya kay Rafael. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang lalim ng pag-unawa sa mga mata ng abogado. Sa bawat segundong lumilipas, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Nararamdaman niya ang pagnanais na sumandal. Ang kumpas ng kanyang puso ay tila bumibilis sa tuwing magtatama ang kanilang mga paningin. Rafael, bakit ang bait mo sa akin? Matapos ang lahat ng pinagdaanan ko, bakit nananatili ka pa rin sa tabi ko? Ang tanong ni Mireya ay tila isang pakiusap na malaman ang katotohanan. Dahan-dahang iniangat ni Rafael ang kanyang kamay, tila nag-aalinlangan kung itutuloy ang nais gawin, ngunit sa huli ay marahan niyang hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Mireya. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat ng dalaga ay tila isang kuryenteng nagbigay ng buhay sa mga alaala ng pag-ibig na inakala ni Mireya ay wala na. Dahil bago pa man dumating ang yaman at kapangyarihang ito, nakita ko na ang ginto sa iyong puso, Mireya. At ang gintong yun ang tanging bagay na nais kong ingatan habang buhay. Ang seryosong sagot ni Rafael. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing tamis ng amoy ng mga bulaklak sa paligid. Isang sandali ng wagas na kilig na tila nagpatigil sa takbo ng oras. Kinabukasan, ang kapayapaang yon ay agad na nabulabog ng isang tawag mula sa opisina. Isang matinding ulat ang dumating sa mesa ni Mireya. Habang binabasa ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Marco, sa kanyang desperasyon na bayaran ang mga utang at mapanatili ang kanilang luho, ay gumawa ng isang malaking pagkakamali. Isang ilegal na paglilipat ng pondo mula sa mga accounts ng kumpanya na ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng Salazar Group. Senyorita, ito na ang katibayan na kailangan natin. Embezzlement. Maaari na nating ipatawag ang mga awtoridad anumang oras. Ang ulat ni Rafael habang itinuturo ang mga pirma ni Marco sa mga ilegal na transaksyon. Napatitig si Mireya sa pirma ni Marco. Naalala niya ang parehong kamay na pumirma sa annulment papers noong gabing pinalayas siya. Ang gulong ng tadhana ay tuluyan ng umikot. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang lihim na takot ang bumalot kay Mireya. Paano kung sa paghila niya sa huling mitya ng kanilang pagbagsak ay may iba pang lihim na madamay na hindi niya kailanman inaasahan? Tumingin siya sa larawan ni Leo na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na tungkol sa kung kailan siya magtatagumpay, kundi kung hanggang kailan mananatiling malinis ang kanyang mga kamay sa gitna ng isang digmaang siya mismo ang nagsimula. At sa dulo ng lahat ng ito, makikilala pa kaya niya ang babaeng makikita niya sa harap ng salamin? Ang bawat pulang tinta na nakaguhit sa ibabaw ng mga dokumento sa mesa ni Mireya ay tila mga sariwang sugat na nagpapaalala sa kanya ng bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak sa madilim na sulok ng kusina ng mga Villarreal. Ngunit ngayon, ang mga tintang ito ay hindi na tanda ng kanyang pagkatalo, kundi mga selyo
ng kapangyarihan na unti-unting kumikitil sa hininga ng kumpanya ni Marco. Hawak niya ang isang gintong panulat. Ang dulo nito ay dahan-dahang sumasayaw sa papel habang nilalagdaan niya ang utos para sa isang masusing audit. Ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina sa Salazar Tower ay sapat na upang marinig niya ang sariling pintig ng puso. Mabilis, matatag, at puno ng determinasyon. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintong gawa sa mahoganya. Hindi na kailangang mag-angat ng tingin ni Mireya upang malaman kung sino ang pumasok. Ang amoy ng sariwang kape at ang pamilyar na bango ng musk at sandalwood ay nagpahiwatig ng pagdating ni Rafael. Inilapag ng abogado ang isang tasa sa tabi ng mga dokumento. Ang singaw nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng opisina. Senyorita, ang kumpirmasyon mula sa aming third-party auditors ay dumating na. Halos kalahati ng pondo na ipinahiram natin ay nailipat na sa mga personal na accounts sa labas ng bansa. At ayon sa aming investigasyon, hindi lamang si Marco ang may gawa nito. May mga bakas dinin ng mga pirma ni Tanya Cruz. Ang boses ni Rafael ay kalmado, ngunit may kasamang bigat ng katotohanan. Huminto ang kamay ni Mireya sa pagsusulat. Nararamdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa matinding pandidiri sa kasakiman ng mga taong dati niyang itinuring na pamilya. Tumingin siya kay Rafael at sa pagkakataong ito, nakita niya ang sarili sa mapungay na mga mata ng lalaki. Ang paraan ng pagtingin ni Rafael sa kanya ay tila ba siya ay isang mamahaling sining na kailangang ingatan, malayo sa paraan ng pagtingin ni Marco na tila siya ay isang kasangkapan lamang. Rafael, sapat na ba ito upang tuluyan silang mawalan ng karapatan sa mansyon? Ang tanong ni Mireya ay puno ng pagod. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak mula sa bigat ng kanyang mga plano. Lumapit si Rafael at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mireya na nakahawak sa panulat. Ang pagdampi ng kanilang balat ay tila isang kuryenteng nagbigay ng init sa nanlalamig na diwa ni Mireya. Higit pa sa sapat, Mireya, sa oras na ihain natin ang mga ebidensyang ito, wala na silang matitirang kahit anong mga panghahawakan. Ngunit gusto kong itanong, sigurado ka na ba? Kapag pinindot natin ang mitya, wala nang balikan ito? Ang seryosong paalala ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa dalaga ng may wagas na katapatan. Tumingin si Mireya sa malayo. Tila tinatanaw ang anino ng nakaraan. Ang imahe ni Leo na nanginginig sa lagnat noong gabing wala siyang pera ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang bawat pangungutya ni Doña Valeria ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang naramdaman ang paghigpit ng hawak ni Rafael, isang tahimik na suporta na nagsasabing hindi siya mag-isa sa laban na ito. Gawin mo na, Rafael. Tapusin na natin ang sirkong ito, ang matatag na sagot ni Mireya. Habang ang liwanag ng tagumpay ay nagsisimulang sumilay sa Salazar Tower, ang kadiliman naman ay tuluyan nang lumulamon sa mansyon ng mga Villarreal. Sa loob ng silid-tulugan ni Marco, ang hangin ay tila nauubusan ng oxygen. Nakatayo si Marco sa harap ng kanyang cabinet. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang isang maliit na itim na folder kung saan niya itinago ang mga bank records. Ngunit sa halip na ang folder, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang bagay na nagpabilis ng takbo ng kanyang dugo. Isang malaking maleta na nakatago sa ilalim ng mga damit ni Tanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng maleta. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Pagbukas ng maleta, tumambad sa kanya ang tumpok-tumpok na dolyar at mga alahas na pagmamay-ari ng kanyang ina, kasama ang isang passport na may lamang visa patungong Europa sa pangalan lamang ni Tanya. Nararamdaman ni Marco ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang tuhod ay tila bibigay na sa tindi ng katotohanang sumampal sa kanya, ang babaeng pinagpalitan niya ng kanyang pamilya.
Ang babaeng ipinagtanggol niya laban sa lahat ay naghahanda na palang iwan siya sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Marco, anong ginagawa mo riyan? Ang matinis na boses ni Tanya ay nagmula sa pintuan. Nang lumingon si Marco, nakita niya ang babaeng suot ang isang mamahaling robe. Ang mukha nito ay puno ng pagkukunwari. Ngunit nang makita ni Tanya ang bukas na maleta, ang kanyang anyo ay biglang nagbago. Ang inosenteng mukha ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Kaya mo na ba akong harapin, Marco? O patuloy ka pa ring magiging duwag na nagtatago sa likod ng palda ng iyong ina habang ang buong mundo mo ay gumuho na? Ang boses ni Tanya ay wala ng bakas ng lambing, tila isang ahas na handa ng manuklaw. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagdating ng mga sasakyan sa labas ng mansyon ay narinig ni Marco. Ang mga ilaw ng asul at pula ay nagsimulang maglaro sa mga pader ng kanilang silid. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na tungkol sa kung paano niya isasalba ang kumpanya, kundi kung mayroon pa bang natitirang piraso ng kanyang pagkatao na hindi pa nadudumihan ng kanyang sariling kasakiman. Kapag bumukas ang pinto at pumasok ang mga awtoridad, sino ang unang ituturo ni Tanya upang iligtas ang sarili nitong balat? Ang bawat asul at pulang liwanag na naglalaro sa mga pader ng mansyon ay tila mga mapanuring mata ng batas na handa ng bumuwag sa matagal na panahong panlilinlang ng mga Villarreal. Ang nakakarinding tunog ng mga sirena mula sa labas ay pumupunit sa katahimikan ng gabi. Isang hudyat na angkutan ng kanilang kasakiman ay tuluyan nang napasok. Sa loob ng silid, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo habang nakatitig si Marco sa bukas na maleta ni Tanya. Ang bawat bundle ng dolyar at ang mga alahas ng kanyang ina na naroon ay tila mga mantsa ng pagtataksil na hindi na kailanman mabubura. You are going to leave me, Tanya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Pagkatapos kong talikuran ang asawa at anak ko? Ang boses ni Marco ay gumaralgal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding puot at panghihinayang. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Pinapaalala sa kanya ang bawat pagkakamaling kanyang ginawa. Huwag kang umarte na parang biktima, Marco. Sumama ako sa'yo dahil sa pera, at ngayong wala na yon, bakit pa ako mananatili? Hindi ako tanga para sumama sa paglubog mo. Ang boses ni Tanya ay malamig at walang anumang bakas ng pagsisisi. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay naging isang matigas na maskara ng oportunismo. Ang marahas na pagtama ng pinto sa dingding ay nagpatigil sa kanilang pagtatalo. Pumasok ang mga opisyal ng batas. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol na hindi na mababawi. Kasabay nito ang pagpasok ni Doña Valeria. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na. Hawak niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis habang nakatingin sa mga pulis na nakapaligid sa kanila. Ano ang ibig sabihin nito? Wala kaming ginagawang masama. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa mga Villarreal. Ang sigaw ni Doña Valeria ay puno ng desperasyon, ngunit ang mga opisyal ay nanatiling walang kibo habang inilalabas ang warrant of arrest. Officer, siya ang may gawa ng lahat. Ang boses ni Tanya ay biglang naging matinis habang itinuturo niya si Marco. Pinilit niya akong tulungan siyang ilipat ang mga pondo. I was just following his orders dahil takot ako sa kanya. Siya ang dapat ninyong arestuhin, hindi ako. Napatitig si Marco kay Tanya. Ang huling piraso ng kanyang puso ay tuluyan ng nadurog ng marinig ang hayagang pagsisinungaling ng babaeng kanyang pinili. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pag-ikot ng kanyang paligid. Sa sandaling iyon, ang imahe ni Mireya, ang kanyang tapat at mapagmahal na asawa, ay muling naglaro sa kanyang isipan. Naalala niya kung paano siya nito inalagaan nang walang hinihinging kapalit at kung paano niya ito itinapon
na parang basura sa gitna ng ulan. Samantala, sa isang malayong dako, sa loob ng isang tahimik na silid sa Salazar Tower, pinagmamasdan ni Mireya ang live feed mula sa labas ng mansyon sa pamamagitan ng kanyang tablet. Walang anumang emosyon ang makikita sa kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Nararamdaman niya ang marahang pagdampi ng kamay ni Rafael sa kanyang balikat, isang pagpapadama ng suporta na hindi kailangan ng mga salita. Tapos na, senyorita. Ang katarungan ay nagsisimula na ring gumuhit ng sarili nitong landas. Ang bulong ni Rafael na puno ng kapanatagan. Huminga ng malalim si Mireya. Ang bawat hininga niya ay tila nagpapagaan sa bigat na kanyang dinala sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling kumikirot. Hindi para kay Marco, kundi para sa nasayang na oras at sa sugat na kailanman ay hindi naganap na maghihilom para sa kanyang anak. Dahan-dahang binuhat ni Mireya si Leo mula sa kanyang kama at niyakap ito ng mahigpit. Ang amoy ng sanggol ay tila isang gamot na nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang diwa. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang lungsod ay tila walang pakialam sa nagaganap na trahedya sa mansyon ng mga Villarreal. Sa gitna ng tagumpay na ito, sapat na ba ang makitang nagdurusa ang mga taong nanakit sa akin upang mabura ang lahat ng pait ng nakaraan? O ang tunay na hustisya ay matatagpuan ko lamang sa sandaling tuluyan ko nang makalimutan ang kanilang mga pangalan at magsimulang muli nang walang anumang bakas ng puot sa aking puso? Ang bawat pag-ikot ng bakal sa kanyang mga pulso ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Isang malamig na realidad na nagpapapaalala kay Marco na ang kanyang kuta ay tuluyan ng gumuho. Ang mga kamay na dati ay nagpapatakbo ng isang malawak na kumpanya ay nanginginig na ngayon sa ilalim ng higpit ng mga posas, habang ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa loob ng kanyang sariling tahanan ay tila mga martilyong dumudurog sa kanyang huling piraso ng dangal. Nararamdaman ni Marco ang bawat mabilis na pintig ng kanyang puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang nakakalunod na kahihiyan, habang ang mga tauhan ng kumpanya at ang mga kapitbahay ay nakamasid sa kanyang pagbagsak. "Officer, wala akong kinalaman dito. Si Tanya ang nagplano ng lahat. Siya ang humawak ng mga accounts." Ang boses ni Marco ay gumaralgal, puno ng desperasyon habang sinusubukang abutin ang tingin ng opisyal. Ngunit tanging ang malamig na mukha ng batas ang kanyang nasumpungan. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Valeria sa kanyang paboritong silyang mahoganya na ngayon ay tila isa ng trono ng kapighatian. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rosaryong gawa sa perlas. Ngunit wala ng anumang panalangin ang lumalabas sa kanyang mga labi. Ang bawat dekorasyon sa loob ng mansyon, ang mga mamahaling kristal na chandelier, ang mga painting na gawa ng mga tanyag na artista, ay tila mga aninong tumatawa sa kanya. Ipinapaalala ang lahat ng bagay na mawawala na sa kanya sa isang kisap mata. Ang kanyang hininga ay mababaw, tila ba ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay may kasamang alikabok ng pagkatalo. Samantala, sa loob ng Salazar Tower, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot kay Mireya. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan sa labas. Ang bawat butil ng tubig na dumadaloy sa salamin ay nagpapaalala sa kanya ng gabing siya ang nasa labas, basang-basa at walang matuluyan. Nararamdaman niya ang init ng isang makapal na tela na dahan-dahang ipinatong ni Rafael sa kanyang mga balikat. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang presensya ng lalaki na nanatiling nakatayo sa kanyang likuran. Sapat ang layo upang bigyan siya ng puwang, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman niya ang kapayapaan. "Senyorita, ang balita mula sa mansyon ay kumpirmado na. Marco is now in custody at si Tanya naman
ay pilit na gumagawa ng kwento upang isalba ang kanyang sarili. Ang boses ni Rafael ay malalim at puno ng katapatan, tila isang angkla sa gitna ng nagbabagong daluyong ng buhay ni Mireya. Rafael, bakit pakiramdam ko ay lalong bumibigat ang aking dibdib sa halip na gumaan? Ang tanong ni Mireya ay tila isang pabulong na pagsamo sa sarili. Ang tagumpay ba ay laging ganito kapait? Ang makitang nadudurog ang mga taong dati mong minahal, kahit pa sinaktan ka nila, ay hindi pala madaling pasanin. Dahan-dahang lumipat si Rafael sa tabi ni Mireya. Ang kanyang muka ay sumasalamin sa malamlam na liwanag ng silid. Ang nararamdaman mo ay patunay na hindi ka kailanman naging katulad nila, Mireya. Ang puso mo ay hindi ginawa para sa paghihiganti, kundi para sa pagmamahal. Ang hustisyang ito ay hindi para sa iyong kasiyahan, kundi para sa iyong kaligtasan at sa kinabukasan ni Leo. Tandaan mo, ang pagbitaw sa galit ay ang huling hakbang ng iyong tunay na paghilom. Tumingin si Mireya kay Rafael at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kislap ng wagas na kilig na hindi dulot ng kapangyarihan. Ang paraan ng pagtawag ni Rafael sa kanyang pangalan, ang ningning sa mga mata nito na tila nagsasabing handai mo itong pasanin, ang anumang bigat para sa kanya, ay nagbigay ng isang kakaibang init sa kanyang nanlalamig na diwa. Dahan-dahang hinawakan ni Mireya ang gilid ng kamay ni Rafael, isang maliit na kumpas ng pagpapasalamat at pagtitiwala. Kinabukasan, sa loob ng kulungan, nakaupo si Marco sa isang malamig na silyang bakal. Ang amoy ng klorina at kalawang ay nanunuot sa kanyang ilong, isang malaking kaibahan sa amoy ng mga bulaklak sa kanyang mansyon. Nang bumukas ang pinto ng bisita, inasahan niyang makikita ang kanyang abogado, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang babaeng suot, ang isang itim na damit na tila isang reyna ng kadiliman at liwanag. Mireya? Ang boses ni Marco ay gulat at puno ng pag-asa. Nandito ka ba para iligtas ako? Alam ko, mahal mo pa rin ako. Mireya, pakiusap, bawiin mo ang mga demanda. Gagawin ko ang lahat, magsisimula tayo muli. Tinitigan ni Mireya si Marco nang walang anumang galit o pait. Ang kanyang tingin ay tila isang malinaw na salamin na nagpapakita ng lahat ng dumi sa pagkatao ni Marco. Hindi ako nandito para iligtas ka, Marco. Nandito ako para ibigay sa iyo ang huling pagkakataon na magsabi ng totoo. Hindi mo ba alam na bago pa man dumating ang mga pulis, handa na si Tanya na iwan ka? Nakita ko ang maleta niya, Marco. Ang mga alahas ng nanay mo na itinapon mo rin sa putikan para sa kanya. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumaylay sa kanyang tabi. Ang bawat salita ni Mireya ay tila mga pako na itinitanim sa kanyang kabaong ng pagsisisi. Sa sandaling iyon, ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na tungkol sa kung kailan siya makakalabas, kundi kung paano siya mabubuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bit-bit ang katotohanang itinapon niya ang isang brilyante para sa isang pirasong basag na salamin. At sa kabilang dako ng bintana, habang naglalakad palayo si Mireya, isang panibagong katanungan ang umusbong sa kanyang isipan. Ngayong wala na ang mga kaaway, handa na ba siyang harapin ang isang bukas na ang tanging laman ay ang katotohanan ng kanyang sariling puso? Ang bawat piraso ng kasangkapan sa loob ng mansyon ng mga Villarreal ay tila mga piping saksi sa isang kahariang unti-unti nang nilalamon ng sarili nitong alabok. Ang katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay nakabibingi, tila isang mabigat na kumot na pumipigil sa bawat hininga ni Doña Valeria habang nakatitig siya sa pulang selyo ng korte na nakadikit sa kanilang malaking pintuan. Ang marangyang buhay na itinayo niya sa ibabaw ng mga luha ng iba ay dahan-dahan ng gumuguho at ang bawat bitak sa pader ay tila isang paalala ng kanyang mga kasalanan. Nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat daliri ay hindi mapakali
habang hinahaplos ang kanyang mga perlas na tila ba ito ang tanging makakapagligtas sa kanya mula sa hukay ng kahiyan. Wala na ang lahat, Marco. Ang ating pangalan, ang ating dangal. Tila ba hinipan lamang ng hangin at naglaho na parang bula. Ang boses ni Doña Valeria ay puno ng pagdarahop. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan habang ang kanyang paghinga ay naging maikli at gumaralgal. Sa kabilang dako ng silid, si Marco ay tila isang anino ng lalaking dati ay puno ng kayabangan. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay natatabunan na ng alikabok. Ngunit ang mas masakit na sampal ay ang katotohanang kasama niya sa silid na yon si Tanya, na abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit nang may mabilis at walang pakialam na kilos. Ang tunog ng paghila ng zipper ng maleta ay tila isang kumpas na naghuhudyat ng pagtatapos ng kanilang huwad na pagsasama. "You're really leaving, aren't you? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa'yo." Ang boses ni Marco ay puno ng pait. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong mga luha ng pagsisisi. "Don't be so dramatic, Marco. We both know that this relationship was built on what you could give me. At ngayong wala ka nang maibibigay, bakit pa ako mananatili? I'm a survivor, and survivors don't stay in a sinking ship." Ang boses ni Tanya ay malamig. Tila isang matalim na humihiwa sa huling bahagi ng pagkatao ni Marco. Ang kanyang mapaglarong ng ngiti ay napalitan ng isang mapang-uyam na tingin na nagpapamukha kay Marco kung gaano siya naging hangal. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Attorney Rafael Dominguez, bitbit ang isang puting sobre na tila ba ito ay isang hatol mula sa langit. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Lumapit siya kay Marco at inilapag ang sobre sa ibabaw ng lamesang mahogan niya na malapit na ring hatakin ng mga awtoridad. Ito ang huling piraso ng katotohanan na nais iparating ni Senyorita Mireya. Nais niyang malaman ninyo ang lahat bago tuluyang isara ang kabanatang ito. Ang wika ni Rafael, ang kanyang boses ay malalim at puno ng dignidad. Nanginginig na kinuha ni Marco ang sobre at binuksan ito. Ang dokumento sa loob ay isang resulta ng DNA test. Habang binabasa ni Marco ang bawat salita, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang bata, sa sinapupunan ni Tanya, ay hindi sa kanya. Ito ay bunga ng isang panibagong pagtataksil na hindi niya kailanman inasahan. Naramdaman ni Marco ang isang matinding lula. Ang kanyang paligid ay tila umiikot habang ang katotohanan ay sumasampal sa kanyang mukha. Itinapon niya ang isang brilyante para sa isang pirasong basag na salamin. Ang bawat sakripisyo ni Mireya, ang bawat gabing inalagaan siya nito, ay tila mga multong bumabalik upang pagtawanan ang kanyang kamangmangan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa loob ng Salazar Tower, nakatayo si Mireya sa harap ng kanyang bintana. Hawak niya ang isang kaparehong kopya ng DNA test. Walang anumang bakas ng katuwaan sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Nararamdaman niya ang marahang pagdampi ng kamay ni Rafael sa kanyang likuran, isang tahimik na suporta na nagsasabing ang lahat ng pait ay tapos na. Mireya, ang bawat lihim ay may takdang panahon upang lumabas. Ngayon, ang palasyo ng kanilang mga kasinungalingan ay ganap na nang gumuho. Ang bulong ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng wagas na pag-unawa. Tumingin si Mireya sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nagbibigay ng pag-asa. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na tungkol sa kung paano maghiganti, kundi kung handa na ba siyang tuluyang itapon ang mga abo ng kahapon upang bigyang daan ang isang bagong apoy na dahan-dahang nagbibigay ng init sa kanyang puso. Kapag ang huling pinto ng nakaraan ay nagsara, mayroon pa bang puwang para sa isang pag-ibig na hindi kailangang dumaan sa sakit bago makamit ang kapayapaan? Ang bawat hakbang ng pamilya Villarreal sa makintab na sahig ng lobby ng Salazar Tower
ay tila isang martsa patungo sa kanilang sariling paghuhukom. Ang marangyang marmol at ang naglalakihang mga kristal na dekorasyon sa paligid ay tila nagpapamukha sa kanila kung gaano sila kabilis naging mga estranghero sa mundong dati nilang pinagharian. Nakasuot pa rin ng kanyang paboritong ternong seda, si Doña Valeria. Pilit na ibinabangon ang kanyang nanlalambot na katawan upang mapanatili ang anyo ng isang reyna. Ngunit ang bawat tupi ng kanyang damit ay tila may kasamang bakas ng alikabok mula sa mga selyo ng korte na nakadikit sa kanilang mansyon. Sa kanyang tabi, si Marco ay tila isang aninong nawalan ng kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakabaon sa kanyang bungo at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng mga kasalanang hindi na niya kayang takbuhan. Naroroon din si Tanya na mahigpit na hinahawakan sa braso ng 2 tauhan ng seguridad. Ang kanyang matinis na boses ay kanina pa umaalingaw-ngaw sa lobby, pilit na nagrereklamo tungkol sa illegal detention habang ang kanyang mga mata ay ligasgas sa takot. Sinubukan niyang tustusan ang kanyang pagtakas gamit ang perang ninakaw niya mula sa pautang ng Salazar Group, ngunit hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay nakatala sa ilalim ng mapanuring paningin ng mga taong matagal nang naghihintay sa sandaling ito. I want to see the President. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang boses ni Doña Valeria ay puno ng desperasyon habang pilit na humaharap sa mga empleyadong nananatiling walang kibo. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang bawat bugso ng hangin na lumalabas sa kanyang ilong ay tila nagdadala ng amoy ng pagkatalo. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintong gawa sa mabigat na kahoy ng boardroom. Lumabas si Attorney Rafael Dominguez. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na tore ng katarungan. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay sapat na upang patahimikin ang lahat. Tumingin siya kay Doña Valeria nang may bahagyang pagyukod, isang kilos na puno ng formalidad, ngunit walang bakas ng tunay na paggalang. The President is ready to see you now. Ang maikli at malamig na pahayag ni Rafael habang binubuksan ng mas malawak ang pinto. Pumasok ang mga Villarreal sa loob ng malawak na silid. Ang bawat sulok nito ay nababalot ng katahimikan. Tila bawat hininga sa loob ay nakaplano at may katumbas na halaga. Nakaharap sa malaking bintana ang isang mataas na silyang gawa sa itim na balat. Nakatalikod sa mga panauhin. Ang tanging nakikita lamang nila ay ang dulo ng isang asul na seda na damit at ang mahahabang daliri na may suot na simpleng gintong singsing na nakapatong sa braso ng Silya. Salamat sa pagdating, Doña Valeria. Marco, at ikaw, Tanya. Ang boses na nagmula sa Silya ay tila isang pamilyar na himig mula sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na rito ang takot o ang pagnginig ng isang biktima. Ito ay boses ng isang babaeng dumaan sa apoy at muling nabuo mula sa abo. Dahan-dahang uminog ang Silya. Nang tuluyan itong humarap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa pamilya Villarreal. Ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang nawalan ng oxygen. Nakaupo roon si Mireya. Ang kanyang muka ay tila isang obra maestra ng kapayapaan at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang leeg na pinalalamutian ng gintong kwintas ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, tinititigan ng bawat isa sa kanila nang may halong habag at kawalan ng pakialam. Mireya? Ang boses ni Marco ay halos pabulong. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa tindi ng gulat. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan ang imaheng nasa harap niya. Hindi ito maaari. Ikaw? Ikaw ang may-ari ng Salazar Group? Ang sigaw ni Doña Valeria ay naputol ng isang matinding ubo. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang kumakapit sa lamesa upang hindi mabuwal. Ngumiti ng bahagya si Mireya.
Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, ako nga. Ang babaeng itinapon niyo sa putikan noong gabing baha. Ang babaeng tinawag niyong dumi at ganang. Ngayon, ako ang may-ari ng bawat pader na kinatatayuan niyo, ng bawat kusing na ipinangbibili niyo ng inyong luho. At ang pinakamasakit sa lahat, ako ang tanging kamay na maaring magligtas sa inyo sa kulungan. Ngunit mas pinipili kong panoorin kayong ano rin ng sarili ninyong mga kasalanan. Nararamdaman ni Mireya ang init ng presensya ni Rafael sa kanyang tabi. Ang paraan ng pagtayo ng abogado ay tila nagsasabing ito ang kanyang tagapagtanggol laban sa anumang lason na maring ibuga ng mga Villarreal. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mireya ang tunay na kaligayahan, hindi dahil sa nakamit niyang yaman, kundi dahil sa katotohanang wala na siyang nararamdamang anumang galit. Sila ay naging maliliit na lamang sa kanyang paningin, mga anino ng nakaraan, na wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Tumingin si Marco kay Mireya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at lihim na pag-asa na baka meron pang natitirang pag-ibig sa puso nito. Ngunit nang makita niya ang blangkong tingin ni Mireya, alam niyang ang pintuan ng pagkakataon ay tuluyan ng nagsara. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na tungkol sa kung paano sila mabubuhay bukas, kundi kung paano niya titiisin ang bawat gabi ng kanyang buhay bitbit ang imahe ng babaeng ito na dati ay kanya. Ngunit ngayon ay hindi na niya kailanman muling maaabot. At para kay Mireya, habang pinagmamasdan niya ang kanilang pagkawasak, isang panibagong katanungan ang umusbong. Handa na ba siyang tuluyang lumakad palabas ng silid na ito at iwanan ang huling bakas ng kanyang paghihiganti upang yakapin ang isang bukas na puno ng liwanag? Ang bawat hininga sa loob ng malawak na silid pulungan ay tila may kasamang bigat ng semento, isang nakakasakal na katahimikan na nagbibigay diin sa bawat segundo ng paghuhukom. Nakaupo si Mireya sa kanyang trono ng kapangyarihan, ang kanyang anyo ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na tila kayang sumunog sa anumang kasinungalingan. Sa harap niya, ang pamilya Villarreal ay tila mga basang sisiw na nawalan ng masisilungan. Ang bawat dekorasyon sa paligid, ang mga gintong ukit sa pader, at ang malawak na tanawin ng lungsod sa labas ay tila nagtatawa sa kanilang biglaang pagliit. Dahan-dahang kinuha ni Mireya ang unang folder na kulay itim mula sa kanyang mesa. Ang tunog ng pag-usod ng papel sa ibabaw ng makintab na kahoy ay umaling-awngaw sa buong silid, tila isang babala na wala ng takas. Iniharap niya ito kay Marco, na ang mga kamay ay nanginginig at ang mukha ay wala ng bakas ng dugo. Ito ang unang katotohanan, Marco. Ang bawat sentimong kinuha mo mula sa kumpanya upang tustusan ang luho ni Tanya at ang iyong mga bisyo ay nakatala rito. Embezzlement. Isang krimen na hindi kayang burahin ng iyong apelyido. Ang boses ni Mireya ay malamig at matatag. Walang bakas ng pagmamadali. Hindi nakapagsalita si Marco. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Pinipigilan ang anumang depensa na nais niyang bitawan. Sunod na kinuha ni Mireya ang pangalawang folder at iniharap ito kay Doña Valeria. Ang matandang babae ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa takot. At para sa inyo, Doña Valeria, ang lahat ng dokumento ng inyong panunuhol at mga ilegal na transaksyon upang mapanatili ang inyong huwad na korona ay narito. Ang bawat taong minaliit ninyo at bawat buhay na sinira ninyo dahil sa inyong kayabangan ay nagbigay ng sapat na ebidensya upang tuluyan na kayong mabaon sa kahiyan. Ang matandang reyna ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang panga ay dahan-dahang lumaylay at ang kanyang paghinga ay naging isang gumaralgal na tunog na tila nagmumula sa isang sirang plaka. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay inilaan ni Mireya para sa huli. Inilabas niya ang isang puting papel
mula sa ikatlong folder, ang resulta ng DNA test. Tanya, ito ang pinakapaborito ko sa lahat, ang sabi ni Mireya, habang dahan-dahang iniaabot ang papel. Ang bawat hakbang ng katarungan ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Marco, ang sanggol na inaakala mong tagapagmana ng inyong dangal ay hindi sayo. Ang bunga ng pagtataksil na ipinalit mo sa akin ay hindi mo kadugo. Isa itong malaking kasinungalingan na binuo ni Tanya upang tuluyan kang makuha sa kanyang mga kamay. Isang matinding sigaw ng puot ang kumawala sa dibdib ni Marco. Tumingin siya kay Tanya na ngayon ay pilit na gumagapang paurong. Ang mukha nito ay tila isang maskara ng desperasyon. Walang pakialam si Marco sa mga awtoridad sa paligid. Ang kanyang nararamdaman ay isang nakakabulag na sakit mula sa pinagsamang pagsisisi at pagtataksil. Nilusob niya si Tanya ng mga salitang puno ng lason, ngunit agad siyang pinigilan ng mga security bago pa man magkaroon ng pisikal na kaguluhan. Mireya, pakiusap. Hindi ko alam. Niloko niya ako. Mireya, patawarin mo ako. Magsisimula tayo muli para kay Leo. Ang pagsusumamo ni Marco ay tila isang pabulong na panalangin sa gitna ng isang nagliliyab na apoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang huli na ang dating. Tumingin si Mireya kay Marco nang may malalim na habag, ngunit hindi ang habag ng pag-ibig, kundi ang habag para sa isang taong tuluyan nang nawala ang sariling kaluluwa. Itinapon mo ang isang brilyante para sa isang basag na salamin, Marco. At ang pinakamasakit na bahagi, hindi ko na kailangang maghiganti pa dahil ang makita kang ganito, walang-wala at puno ng pagsisisi ay sapat na upang malaman kong tapos na ang aking laban. Naramdaman ni Mireya ang init ng kamay ni Rafael na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Ang pagdampi ng mga daliri ng abogado ay tila isang senyales na maari na siyang bumitaw. Ang bawat mabigat na emosyon sa loob ng silid ay tila unti-unting humuhupa, pinalalitan ng isang pakiramdam ng ganap na kalayaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa kulungan, kundi tungkol sa pagbawi sa sariling dangal na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Nang ilabas ng mga opisyal ang pamilya Villarreal, ang tunog ng kanilang mga hikbi at ang kalansing ng mga posas ay nagsilbing huling himig ng kanilang pagbagsak. Naiwan si Mireya at Rafael sa gitna ng silid kung saan ang unang sinag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Tumingin si Mireya kay Rafael at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay wala ng anino ng nakaraan. Sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan habang nakikita niya ang huling sulyap ng pagsisisi sa mga mata ni Marco bago ito tuluyang nawala sa likod ng pinto. Sapat na ba ang katarungang ito upang punan ng puwang sa aking puso? O ito na ang hudyat upang tuluyan ko nang buksan ang aking sarili sa isang pag-ibig na hindi na muling mananakit? Ang bawat piraso ng bakal na inilalagay ng mga sheriff sa pintuan ng mansyon ng mga Villarreal ay tila mga pako sa kabaong ng isang nakaraang puno ng kasinungalingan. Ang dilaw na tape na may nakasulat na babala ng korte ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Isang malinaw na tanda na ang bawat sulok ng marangyang tahanang iyon ay hindi na pag-aari ng mga taong nagpahalaga lamang sa ginto at katayuan. Sa labas ng tarangkahan, nakatayo si Doña Valeria. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay blangko. Tila ba ang kanyang kaisipan ay tuluyan ng bumitaw sa realidad. Paulit-ulit siyang bumubulong tungkol sa dangal ng pamilya. Isang dangal na siya rin naman ang sumira dahil sa kanyang sariling kapalaluan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang masikip at maingay na terminal ng bus, makikita si Tanya. Wala na ang kanyang mga designer bags at ang kanyang mapang-aping anyo. Nakasuot siya ng isang lumang t-shirt at ang kanyang buhok ay gulo-gulo habang pilit na nakikipagsiksikan sa mga taong dati ay tinatawag niyang basura. Ang bawat barya na binibilang niya para sa pamasahe
ay tila isang malupit na paalala ng kayamanang tinangka niyang nakawin, ngunit tuluyan ding naglaho sa kanyang mga kamay. Ang bawat mapangasar na tingin ng mga dumadaan ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang balat. Pinapamukha sa kanya ang katotohanang siya ay isa na ring estranghero sa mundong dati niyang pinangarap na pagharian. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng may kabigatan. Sa tapat ng bagong tahanan ni Mireya, isang anino ng lalaki ang nakatayo sa ilalim ng madilim na langit. Si Marco, na ang mga damit ay basang-basa na at ang katawan ay nanginginig sa lamig, ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng saradong tarangkahan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha ng pagsisisi. Nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang sakit na mas matindi pa sa anumang sugat sa katawan. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bahay at lumabas si Mireya, bitbit ang isang malaking itim na payong. Ang kanyang bawat hakbang sa basang semento ay puno ng dignidad at kapayapaan. Nang makarating siya sa harap ni Marco, hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan niya ang lalaking dati ay kanyang mundo, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang hininga, ngunit siyang unang nagtapon sa kanya sa gitna ng bagyo. Mireya, patawarin mo ako. Alam ko, wala akong karapatang humingi nito, pero pakiusap para kay Leo. Hayaan mo akong bumawi. Niloko ako ni Tanya, Mireya. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Ang gumaralgal na pagsamo ni Marco habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Mireya. Tumingin si Mireya kay Marco at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang anumang hapdi. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali at ang bawat sakit ng kanyang pagtataksil ay tila mga pahina na ng isang aklat na matagal na niyang natapos basahin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang payong upang masilungan si Marco, ngunit nanatili ang kanyang distansya. Napatawad na kita, Marco. Noong sandaling yakapin ko ang aking anak sa gitna ng hirap, doon ko natutunang bitawan ang galit ko sa iyo. Dahil ang galit ay isang kadena na magtatali sa akin sa iyo habang buhay at ayaw ko nang maging bilanggo ng nakaraan. Pero Marco, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko ang basurang itinapon ko na. Ang bawat pagkakataon na ibinigay ko sa iyo noon ay sapat na upang malaman mong hindi mo ako karapat-dapat na ariin muli. Ang boses ni Mireya ay malamig, ngunit may kasamang wagas na pag-unawa. Iniwan ni Mireya ang payong sa kamay ni Marco at dahan-dahang tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga hakbang palayo ay tila isang huling pamamaalam sa lahat ng pait na dinala niya sa loob ng maraming taon. Pagpasok niya sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Rafael na karga ang mahimbing na natutulog na si Leo. Ang init ng presensya ni Rafael at ang payapang mukha ng kanyang anak ay ang tanging kayamanan na nais niyang ingatan. Sa labas, nanatiling nakaluhod si Marco habang yakap ang payong na iniwan ni Mireya. Ito na ang tanging natitirang proteksyon niya laban sa ulan. Isang huling habag mula sa babaeng hindi na niya kailanman muling maaabot. Ang bawat patak ng tubig na nahuhulog mula sa payong ay tila mga segundo ng kanyang buhay na nasayang dahil sa kasakiman. Nang sumapit ang bukang liwayway, nakatayo si Mireya sa kanyang balkonahe kasama si Rafael. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang gumuhit ng mga kulay ng rosas at ginto sa abot tanaw na naghuhugas sa lahat ng dilim ng nagdaang gabi. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Mireya. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo sa isang pangako ng bagong simula. Ang katanungang bumabagabag sa kanya noon ay mayroon na ngayong kasagutan. Ang tunay bang kaligayahan ay matatagpuan sa pagtatapos ng paghihiganti o sa pagsisimula ng isang pag-ibig na hindi na kailangang dumaan sa apoy bago makamit ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan ni Mireya ang natutulog na lungsod, alam niyang ang bukas ay hindi na muling magiging kasing dilim ng kahapon dahil sa wakas
Ang kanyang puso ay malaya na. Ang bawat sikat ng araw na tumatama sa puting pader ng gusaling kanlungan ni Leo ay tila isang banal na basbas para sa isang bagong simula. 3 taon na ang lumipas mula nang ang bagyo ng pamilya Villarreal ay tuluyang humupa at sa bawat segundong nagdaan, ang bawat sugat sa puso ni Mireya ay dahan-dahang napalitan ng mga pilat ng karangalan. Nakatayo siya sa harap ng maraming tao, suot ang isang simpleng puting damit na sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang bagong layunin. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at nanginginig sa takot. Siya na ngayon ang haligi ng pag-asa para sa mga inang biktima ng karahasan at pang-aapi. Ang tunog ng pagtama ng mga palad ng mga panauhin ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang masiglang himig na nagpapahayag ng tagumpay. Sa gitna ng katuwaan, naramdaman ni Mireya ang pamilyar na init ng isang kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang siko. Si Rafael, na nananatiling matatag sa kanyang tabi sa loob ng mahabang panahon, ay nagbigay ng isang ngangiting puno ng pagmamalaki. Wala nang kailangang sabihin, ang kislap sa kanilang mga mata ay sapat na upang ipahayag ang wagas na katapatan na nabuo sa gitna ng mga pagsubok. Mireya, tapos na ang seremonya. Handa na ang lahat para sa pagbisita sa mga bata. Ang malambing na bulong ni Rafael na tila isang haplos sa diwa ng dalaga. Sandali lamang, Rafael. Gusto ko lang lasapin ang sandaling ito, ang sagot ni Mireya habang pinagmamasdan ng kanyang anak na si Leo na masayang tumatakbo sa damuhan kasama ang ibang mga bata. Si Leo ay lumaking masigla at puno ng tawa, malayo sa anino ng sakit na naranasan nito noong sanggol pa lamang. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad sila patungo sa loob ng gusali, nahagip ng mga mata ni Mireya ang isang lumang dyaryo sa ibabaw ng isang lamesa. Sa isang maliit na bahagi ng pahina, may balita tungkol sa isang lalaking nagtatrabaho bilang kargador sa pier na kamakailan lamang ay nasangkot sa isang maliit na aksidente. Nakita niya ang larawan ni Marco, tiwasay na ang kanyang anyo. Tiyak na mas mahirap ang buhay, ngunit may bakas ng katotohanan sa kanyang mga mata. Wala nang naramdamang anumang kirot si Mireya. Ang kapatawarang ibinigay niya ay hindi para kay Marco, kundi para sa sarili niyang kalayaan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagkakulong ng iba, kundi sa paglaya ng sariling puso mula sa tanikala ng puot. Nang pumasok sila sa kanyang opisina, dahan-dahang isinara ni Rafael ang pinto. Ang bawat hakbang niya patungo kay Mireya ay puno ng pag-iingat at pagsinta. Inilapag ni Rafael ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Mireya at dahan-dahang iniharap ang dalaga sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing tamis ng amoy ng mga sariwang rosas sa florera. Mireya, sa loob ng 3 taon, napanood ko ang iyong paglipad. Nakita ko kung paano mo binuo ang iyong sarili mula sa abo. Ngayon, nais kong itanong, may puwang pa ba sa iyong bagong buhay para sa isang lalaking walang ibang hangad kundi ang protektahan ka at mahalin ka hanggang sa huling hininga ko? Ang boses ni Rafael ay malalim, tila isang pangako na nakaukit sa langit. Hindi na nag-atubili si Mireya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael, ninanamnam ang amoy ng kape at katapatan na nanggagaling sa lalaki. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagtakbo ng maliliit na paa sa labas ng pinto ay narinig nila at ang boses ni Leo na tumatawag ng Papa Rafael ay nagdala ng isang matinding kilig at katuwaan sa kanilang mga puso. Matagal nang may puwang para sa iyo, Rafael, dahil ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, kundi nagpapagaling. Ang mahinang tugon ni Mireya habang dahan-dahang humihigpit ang yakap niya sa lalaki. Ang kwento ni Mireya Salazar ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti o pagbawi sa yaman. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kabilis na ibalik sa kanyang luklukan, kundi sa kung gaano siya katapang na bumangon mula sa putikan
upang muling buuin ang sarili niyang korona. Ang hustisya ay dumarating sa mga taong marunong maghintay, ngunit ang tunay na kaligayahan ay dumarating sa mga taong marunong magpatawad at muling magbukas ng puso sa liwanag. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, ang buong gusali ng kanlungan ni Leo ay nabalot ng isang ginintuang liwanag. Ang bawat anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang bukas na puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng lahat ng bagyo, laging may isang bukang liwayway na naghihintay para sa mga taong hindi sumuko sa dilim.